Purihin ang Panginoon sa hapon na ito. Ako po ay lubusang nagala para sa pagbati po ng mga kapatiran ngayong hapon na ito para sa live streaming ng Bible study. At ako po ay bumabati sa bawat mga churches natin na Batang Church, Lawag Church, pagman dyan sa Samar, sa Del Pilar Church, Las Navas Church. God bless you mga kapatid sa patuloy na mga sumusubaybay dyan. Din sa Quirino, praise God, sa Kinapundan. Purihin ng Panginoon at maging man sa mga iba pa natin mga kapatid na nasa Mangda po kayo ngayon. Ako'y lubos na umaasa na nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Praise God. Ako din po ay nagpapasalamat sa buong pagtitiwala ng ating puting pastor ng Batang Church, Pastor Dolphy, na maging kabahagi ngayong hapon na ito sa pag-share ng salita ng ating Panginoon para sa bawat isa. I hope na mag-enjoy tayong lahat ngayong hapon na ito para sa mensahe na ating pong mapapakinggan. Amen. At purihin ang Panginoon sa hapon na ito. Muli, minsan pa, bago tayo dumako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, at nais ko po muna itong buksan sa isang pananalangin. Diyos Ama na mapagpala sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito, ang pong pinagkaloob na araw, para sa aming mga kalakasang pang-spiritual, matugunan ang mga panalangin, Ama. Patuloy mo pong gabayan mga kapatid sa banda ko sila naroon. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen. Praise God. Dito po sa 1 John chapter 4 verse 4 to 6. Sabi niya dito sa wikang Tagalog, kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu
ng kamalian. Amen? Praise God. Nais ko pong bigyan ng pamagat ito na two kingdoms o dalawang kaharian. At ito po ay naibahagi ko na ito sa batang-batang ng youth service. Praise God, at I hope na pagpalain tayo ngayong hapon sa mensahe na ito. Amen? At sabi dito na kung saan na nabanggit din ito ng mahal na propeta, itong dalawang kaharian na ito. Nakita natin na kung saan itong dalawang kaharian na ito ay palagi itong magkalaban. Ito ay palaging naglalaban sila. At nakita natin ang pinakaunang digmaan na nangyari, labanan, ay hindi dito po sa lupa. At makikita natin ito sa Revelation chapter 12, verse 7 to 9, na kung saan ang labanan na una na nangyari ay doon sa kalangitan. Kung kaya't, dahil nais ng kaaway na siya ang maghari, ay hinulog siya. Siya ay natalo at siya ay hinulog dito sa lupa. Kung kaya't ang kanyang ginawa, dito siya naghasik ng kasamaan, dito siya naghahari. Lahat ng kanyang mga nais gawin ay ginawa niya upang pagharian ang daigdig na ito. Ngayon, sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensaheng The Greatest Battle Ever Fought, paragraph 52, now, do you know, we've had wars after wars and rumors of wars. Sabi niya, meron tayong mga digmaan, magkabila na mga digmaan. Alam natin na ito ay laganap na hindi lamang sa social media, maging sa mga news, ay laganap na ang mga digmaan ng iba't ibang nasyon at bansa na ating makikita at masisilayan na ang ilan ay marami ang nadadamay. Merong mga bansa na ang iba na mga kabataan ay namamatay sa gutom. Hindi na sila makatulog ng maayos, hindi na sila makapagpahinga. Ang ilan ay hindi na makapagtrabaho dahil laganap sa kanila ang labanan. Now, sabi niya dito, and if the earth stands, we'll have plenty more wars. But do you realize that there is really only two powers in all the universe? Ngunit may dalawang kapangyarihan lamang, at yung ating iisipin at unawain ang kalalagayan natin, mayroong dalawang kapangyarihan lamang dito sa buong sandaigdigan. Na kung saan sabi niya dito, of all of our differences between nations and differences between each other and everything, it all mounts up to two powers. So mga kapatid, sa kabila ng pagkakaiba ng nasyon, pagkakaiba ng lahi, pagkakaiba-iba ng katauhan, lahat ng bagay na yan daw ay nagmumula doon sa dalawang kapangyarihan. There's only two powers, sabi niya. At may dalawa lamang na kapangyarihan. And there's only two kingdoms, sabi ng mahal na propeta. At dalawa lamang kaharian. Two powers and two kingdoms. All the rest, the little minor things, are connected, sabi niya dito, with either one of those powers. Maging sa maliliit na mga bagay, mga kapatid, ay ito ay nagmumula, maaaring magmula daw, ito ay maging konektado doon sa dalawang kapangyarihan na ito. Maaaring sa isang kapangyarihan at ang isa naman. Sabi niya dito,
And those powers is God's power. Ang isa ay kapangyarihan ng Diyos at ang isa naman ay kapangyarihan ng kaaway. Sabi niya, every war, every disorder, lahat ng mga digmaan, lahat ng hindi pagkakaugnayan, everything that comes along, it's either controlled by God's power or Satan's power. Yan, ang lahat ng mga bagay na yan, maaring kontrolado ng kapangyarihan ng Diyos at ng kapangyarihan ni Satanas. Because that's the only two powers there is. Sabi niya dito, at wala nang ibang kapangyarihan, kundi doon lamang sa dalawa na yaon. And that is the power of life. Ayan. Ang kapangyarihan ng Diyos, ito ay ang kapangyarihan ng buhay. At ang kapangyarihan ng kaaway ay walang iba kundi yung kapangyarihan ng kamatayan. Sabi ng mahal na propeta, and that is the power of life and the power of death. That's the only two powers. And Satan, now, ang kapangyarihan ni Satanas, his power, sabi ng mahal na propeta, his God is the perverted power of God. Siya ay may kapangyarihan, ngunit itong kapangyarihan niya, ito ay binaluktot na kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin, alam natin na ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan, ito ay nagbibigay buhay. Ngunit ang kaaway, kapangyarihan niya, opposite palagi doon sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, siya naman ay nagbibigay ng kamatayan. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng kagalingan, ang kaaway naman ay nagbibigay ng karamdaman. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng kagalakan, ang kaaway naman ay nagbibigay ng kalungkutan. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng solusyon, ang kaaway ay nagbibigay ng problema. So lahat ng yan, always opposite ang kanyang ginagawa. Kung ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan na pag-ibig, ang kaaway naman ay meron siyang kapangyarihan na hatred. Ano po? Galit. Everything that Satan has, it is a perversion of God's power. Yan. Death is only perverted life. A lie is only the truth mistold. Alam natin, kung mayroong katotohanan na salita, ang kaaway ay gagawa ng salita na makatotohanan, ngunit ito ay kasinungalingan. Everything that Satan has, God is something that was perverted. But, sabi niya dito, it's a power. Yan. At ang Diyos, kung siya ay may kapangyarihan, ang kaaway naman ay meron siyang kapangyarihan, yung nga lang, binaluktot o opposite na kapangyarihan sa ating Panginoon. Ngayon, if these two kingdoms has kings, alam natin na itong hari na ito, sila ay nangunguna at alam natin na these two kingdoms has soldiers. Ano po? Now, sabi ng mahal na propeta, sa kanyang mensahe pa rin na the greatest battle ever fought. And so army, first, in getting ready for a battle, first, sabi niya dito, there's got to be a select some soldiers. Purihin ang Panginoon. At sabi niya dito na kung saan, maging sa kaharian ay mayroong mga selected soldiers. At itong soldiers na ito, kailangan ito ay mga subok. Ito ay mayroong kaalaman sa pakikipagdigma. Sila ay mga pili, hindi ito marami. Praise God. Hindi ito sa kung ano man ang katangian at kung ano man ang kakayahan ng soldiers.
kundi ito ay na-train ng mainam. Praise God. At tayo mismo, tayo yung spiritual soldiers ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal ating Panginoon sa kanyang mga sulat na kung saan marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Mayroong mga soldiers na mga tinawag, ngunit hindi sila pinili. Because yung pinili lamang ng ating Panginoon, yung talagang mga trained, dressed for fighting. Sabi ng mahal na propeta, they've got to be dressed for fighting. Yan. Hindi maaari. Maraming mga sundalo, maraming mga soldiers na marahil sila ay kilala ng mga sundalo, ngunit ang kailangan dito, sila ay nakadamit ng pakikipagbaka na kasuotan. Praise God. At nakita natin dito sa Ephesians, ito yung paalala ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 6, na kung saan pinaalala sa bawat mga spiritual soldiers na kinakailangan na magsikuha tayo ng, hallelujah, ng buong kagayakan, a whole armor of God. Sabi niya dito, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Praise God. Purihin ang Panginoon na bagamat itong kingdoms na ito, mayroong mga chosen soldiers, they are selected, may mga pinili na mga soldiers na kayang harapin ang lahat ng bagay, kayang ipanalo ang kanilang kaharian. Praise God. Ito ang dahilan kung bakit itong mga soldiers na ito, sila ay tapat na mga lingkod para doon sa kanilang hari. Ano man ang kanilang gawin, kahit ang kanilang buhay ay kaya nilang ibigay para sa pakikipagbaka doon sa kanilang mahal na hari. Sabi ng mahal na propeta, I believe He's been dressing them, praise God. Naniniwala ko, sabi ng mahal na propeta, ng ating butihing Diyos, kapag siya ay pumili ng mga selected soldiers, dinadamitan niya ito. Praise God. Binibihisan niya ng husto. Binibihisan niya ng maayos kung ano ang dapat gawin. Praise God, dahil pagdating ng pakikipagdigma ay wala na doong lugar na wala nang lugar doon para huminto at magbaka sakali na uuwi at merong naiwan. Walang lugar na doon, kundi yung lugar na yon kapag dumating ng pakikipagbaka ay labanan na ang mangyayari. Sabi niya, He's been dressing them, training them. Praise God. These spiritual soldiers, they are well trained ng ating Panginoon. At tayo na spiritual soldiers, ang ginagawa ng ating Panginoon, kung bakit tayo sinusubok, praise God, ng mga magkabilaan, ng mga suliranin sa ating buhay, tinitrain tayo, tinitest tayo ng ating Panginoon. Dahil darating ang araw, darating ang mga pagkakataon, praise God, na kung saan dumating man ang battle na ito, ay hindi tayo basta-bastang mabubuwang. Hindi tayo basta-bastang matutumba, matatalo. Praise God. Ang ginagawa ng mga hari, kapag mayroong mga kaharian, pumipili sila ng mga skilled soldiers. At maliban sa mga skilled soldiers, kanila itong sinasanay ng mga general nila, ng mga coaches na upang mas maturuan pa at maging magaling sila sa pakikipagbaka. Kung kaya't, hindi nais ng mahal na hari na sila ay matalo at makubkob. Ang ginagawa nila, nagtitrain sila ng mga selected soldiers upang ipanalo ang bawat mga labanan. And sabi ng mahal na
propeta, and the battlefront is now set, getting ready to start. Praise God, nung tumanggap tayo ng mensahe at tayo ay nilingap ng ating Panginoon, sabi ng mahal na propeta, hindi maaari na tayo naging isang Kristiyano. Sabi niya, we are not in the picnic. We are in the battleground. Hindi tayo naging Kristiyano upang maging humiga ng mga gumana ng ating buhay, humiga sa isang malambot na kama at maging magaan na ang ating buhay, kundi darating tayo sa pagsubok ng ating Panginoon. Now, kung mayroong inihanda na mga soldiers, mayroon ding mga inihanda na lugar para sa labanan. Sabi ng mahal na propeta, now, before any battle can be put in array, they first have to choose a meeting ground or a place where the battle is to be fought. A selected place, mayroong isang lugar na sinelect na doon gaganapin ang digmaan. Katulad na nangyari ng First World War, even sa Second World War, meron silang mga lugar na doon nila gaganapin ang kanilang rage, ang kanilang mga galit, ang kanilang para matest ang kanilang lakas, ang kanilang tibay, ang kanilang puwersa. Doon nila yung gaganapin. Praise God. Hindi doon, sabi ng mga propeta, they just don't want fight over here, and one down here, and one run over here. Walang nakikipagbaka na dito sa kabila, nakikipagbaka dito sa kabila. Walang ganoon, kundi ang isang lugar na napili, doon nila ay bubuhos ang kanilang pwersa. Sabi niya dito, at when this great battle started on earth, there had to be a mutual meeting place. There had to be a place selected for the battle to begin and for the battle to rage. Now, there never started it from some organization. Hindi ito nagsisimula sa bawat mga organisasyon at mga grupo. They never started it from some mechanical affair. The grounds never started there. Sabi niya dito. Kundi, bagkos, sabi niya dito, ang pinaka-battleground, therefore, that organization can never do the work of God because the battlegrounds where you've got to meet your enemy is in the mind. So ngayon, ang digmaan na nangyayari, ang battleground, ang meeting place na ginagawa ng pakikipagbaka ngayon ay walang iba sa kaisipan ng tao. At doon mismo, sabi niya dito, where you've got to meet your enemy. Praise God. Doon natin makakatagpo ang ating enemy sa pamamagitan ng ating kaisipan. Bakit? Dahil sa ating kaisipan, sabi ng mahal na propeta, you've got to make your choice. Doon tayo nagdidesisyon, diyan tayo gumagawa ng ating mga move, kung ano ang ating gagawin o i-accept pa natin yung mga negative. So, katulad na nangyari sa panahon ni Joshua, praise God, sabi ng mahal na propeta, you have to fight for it. Every inch of ground, you have to fight for it. So, lahat ng bagay, itong mga selected soldiers, praise God, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, you must to fight every inch. Lahat ng bahagi ng iyong pananampalataya. Kung ito man ay makabubuti sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ay gawin natin ang ating makakaya na mapatunayan na totoo tayong mga selected spiritual soldiers ng ating Panginoon. Now, walang iba kundi isa lamang ang nananaig sa kingdom na ito, sa kaharian na ito, itong dalawang kaharian na ito. At walang iba na nananaig mula nung una pa, kundi isa lamang, kundi ang ating mahal na ating Panginoon.
na pinaglilingkuran. Praise God. Kaya purihin ang ating Panginoon at tayo ay nasa panig ng mapagtagumpay sa lahat. Hindi lang tayo tinuruan ng ating Panginoon ng kanyang mga salita, kundi bagkus ipinakita niya pa at pinatunayan na ito, na kahit ang kamatayan o ano pa mang mga bagay na gawa ng kaaway ay di nakapananaig sa ating buhay na Diyos. Praise God. Pinatunayan niya ito, hindi lamang tayo tinuruan, kundi pinatunayan niya ito. Nung siya ay mabayubay sa cross ng Kalbaryo, pinatunayan niya na siya ay may karakter na victorious. Praise God. At kung ang ating mahal na hari, ang ating mahal na Diyos ay mapagtagumpay, hindi maaari ng kanyang mga selected soldiers, ay walang karakter din na mapagpanagumpay. Praise God. Sabi sa 1 John, last na babasahin ko, 1 John chapter 4, verse 4, kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila. Praise God. Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Kaya purihin ang Panginoon, ating pinaglilingkuran, ano man ang dumating sa ating buhay ay kaya nating mapagtagumpayanan. Hindi dahil sa magaling tayo, kundi magaling at mapagtagumpay ang ating butihing Diyos na pinaglilingkuran. Kaya purihin ang Panginoon sa hapon na ito. I hope may na pulot tayo na aral, nakapagbigay ito ng kalakasan para sa bawat isa. At nais ko po itong isara ng pananalangin. Purihin ka, Panginoon, at luwalhatiin ka sa oras na ito. Ama, ako'y lubusan nagpapasalamat sa iyong mayayamang mga salita namin pong nakamtan sa mga oras na ito. Lubos po naming niaasa ang lahat ng bagay na aming gagawin, lahat ng aming mga buhay. Ama, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo pong kaming alalahanan at wag na wag mo kaming iiwan, Panginoon, sa lahat ng oras. Lord Jesus, kung mayroon pong karamdaman ng mga bawat kapatid, dalangin po namin, O Diyos, ang kagalingan ay pagkalo mo po para sa bawat isa. Pagmamahal at habag ang aming nais sa hapon na ito at ikaw pong humatubay at yung babay sa bawat isa. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalang Panginoon Kristo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa hapon na ito at God bless us all.